Ito na nangyayari sa bayan natin ngayon. Dati wala na itong mga ganito eh. Ngayon, balik na naman. Sinalakay ng mga hold-upper ang isang convenience store sa Biñan, Laguna. Ang isang empleyado tinutukan ng baril sa ulo at ikinulong sa stock room. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Pumwesto ang dalawang naka-helmet na lalaki Laguna. Mga hold-upper pa lang sila na nagmamanman. Nang makahanap ng tiyempo, pumasok sa tindahan ng mga lalaki. Tinutukan ng baril ang staff at pinapasok sa stockroom. Mapapansing nawala na rin ang ilan sa mga kuha ng CCTV dahil pinapatay ito ng mga suspect. Kwento ng isang staff, matinding trauma ang naranasan niya lalo tinutukan siya ng baril sa ulo. Nangyari po yun, nakasakit po ako. Alas hindi na po ako mabangon sa bahay. Kinuha ng mga kawatan ang kanyang bagong motorsiklo na hinuhulugan pa. Pagpasok po niya, akala ko po customer lang. Tapos po nung tinatanong niya kung sa akin ba yung motor sa labas, bigla niya pong nilabas yung baril niya. Tapos po, tinatawag niya ako papalapit sa kanya. Tapos tinatanong niya kung nasan yung susi. Bukod sa motor, nakuha rin ang ilang box ng sigarilyo, isang cellphone at kita ng convenience store na nasa 3,000 piso. Grabe, no? Dumating ang ilang barangay official kalaunan, pero nakalayo ng dalawang suspect at isa pang babaeng nagsilbi umanong lookout. Ang palagay ko, mabilis ang pangyayari. Kasi mabilis din silang umangat dito eh. Pag ay malapit lang naman, siguro mga 2 minutes nandun na sila mula dito. So pagdating doon, tingin ko po sanay dahil sa kwento nung ating lupon, kinukuha pa yung susi eh, nung kahadiyero na isa. Hindi ko po masasabing tayo eh, palagay ko. Alam kasi galaw dito eh. So ibig sabihin, kung hindi man taga Biñan, malapit sa Biñan. Pinaghahanap na ng Biñan Police ang 3 suspect. Grabe, no? Ay nako. Ito yung malupit na di ba? Ito yung mga bagay na nawala na sana nung panahon ni Pangulong Duterte. Nabawasan na. Kung hindi man talaga totally nawala, nabawasan na. May naalala kayong mga ganitong balita nung panahon ni Pangulong Duterte? Halos wala eh. Di ba? Halos wala po kayo nababalita mga ganito. Bakit ngayon ang lalakas na ng loob? Hindi, ito, simple lang naman eh. Sa tingin nyo ba na kaya nawala ito dahil sa hindi malakas ang loob nila dati? Hindi ho. Alam nyo kung bakit bumabalik yung mga ganito? Kasi, di ba, paulit-ulit na sinasabi, ang ugat din yan ay droga. Ang tao, kaya napapagastos ng todo-todo at kailanganin ng pera ay dahil po they have to sustain yung kanilang bisyo na droga. Mahal ho kasi, LDS Banat. Jing, maraming salamat ha. Pinalitan mo pala pangalan mo. Maraming salamat. Advance happy birthday para bukas. Hindi nga bukas. Ulit-ulit naman. August 6 nga eh. Bukas. Tagal mo na dito. Hindi mo pa alam. Jing ha. Ikaw ha. Hindi. Alam mo yun. Totoo talaga yun. Isipin nyo eh. Kasi, syempre, alam mo naman ng droga. Ang droga kasi, lalo na yung shabs. Alam niyo shabs, di ba? Yung shabs po kasi, ang kwento sa akin yan, padami ka daw ng padami dyan eh. Una nga, sabi nila, wag mong tikman. Kasi pag tinikman mo yan, may kasunod dyan. Yung kasunod niyan, akala mo, minsanan lang, occasionally, di ba? But eventually, magiging habit. Bakit lumalala? Kasi hindi lang siya nagiging habit na everyday. Itong gramo lang na to. Hindi. Nadadagdagan. Kasi yung effect, parang nawawala na doon sa una mong tinake. So, take ka ng take. Kasi yung feeling nung sarap daw, yun yung gusto nila mangyari. So, padagdag ka ng padagdag. Kaya nga, yung mga namamatay dyan, yung mga na-overdose. Diba? Bakit to? Sa sobra ng dami ng sinasaksak sa katawan nila. Kaya nga ho, ibig sabihin po niyan, you really have to sustain yung droga na yan sa buhay mo, sa body system mo. Para magawa mo yan, gagawa ka ng krimen. Hindi makakuha ng droga. So yung mga tao, hindi rin naman nila kailangan. Pag nagdroga pa sila, pwede sila matigok. Diba? Ganun nangyayari. So walang mga ganito.
Tama, mali. Di ba? Ganyan na nangyayari. Naputol yung live. Hindi, bili lang po kayo ng load. Pag wala talaga kayong load, mapuputol ang live. Joke lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo News. Isipin mo yung mga convenience store, Di ba yan yung mga nawala nun yung mga petty crimes, nawala yun dati, nung panahon ni Duterte. Ngayon, wala na. Andyan na naman, balik na naman, Tapos, ang gigipitin pa nila ngayon, yung mga nagpawala nito. Di ba? Alam mo yung walang utang na loob. Ito mga, itong mga kababayan natin. Lalong-lalo na, nasa gobyerno, mga traidor.